So ito yung sunod mga kababayan, ako, ito pa. Hala, panis. So ito mga kababayan, yung ating sunod na pag-uusapan ay yung revelasyon ni Peebles, pasabog ni Peebles mga kababayan. Ang pasabog ni Peebles sa pamilyang Duterte. Nako, hala ka, Diyos ko mga kababayan. Wait lang po ha. Yung pasabog ni Peebles mga kababayan, no? Sa bilyones ni Digong. Nako, patay ka din ha. Mga kababayan, according kay Peebles, no? Kay Peebles ito, disclaimer lang. According kay Peebles mga kababayan, no? Pasabog ni Peebles sa bilyones ni Digong ay nakadeposit daw ito sa Hong Kong. Wait lang mga kababayan. Wait lang po ha. Ayan. Wait lang mga kababayan kasi nga nawala eh. Ayan. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Peebles. So tanggalin ko lang po yung ating microphone, yung ating maliit na microphone na medyo matibay naman siya. Ayan. So pakinggan natin ha, yung pasabog ni Peebles sa bilyones ni Digong kung nakanino. So ito po mga kababayan, puntahan natin si Peebles. Nasaan na ba yun si Peebles? Saan na ba yun, Peebles? Ito mga kababayan, pakinggan natin ha. Stop scrolling. This pet waterbed is insane value. Cats stay cool on gentle waterway. Ayan, sasagutin na natin yung tinanong ko kagabi sa sa Facebook na bago ako matulog, nag-iwan ako ng question na Sir sabi ko Michael, pagising ko hello ng po. umaga, gusto ko makita yung sagot, and sure ako natatawa ako sa mga comments ng mga sasagutin sa tanong ko na bakit ipinasa na ni Sara yung responsibilidad kay Hanilet sa kaso ni Digong na inlist na si Kaufman, di ba? After inlist si Kaufman, kay Hanilet na ipinasa yung responsibilidad pati paghahanap sa bagong lawyer. Samantalang nung time na nakulong si Digong, pinaban ni Sara si Hanilet dumalaw. So yung mga after nung mga nakaraang pagpunta ni Sara sa laging nasa Netherlands si Sara sa Dahig, hindi niyo makikita si Hanilet. Ang makikita niyo doon, mas pinaburan pa ni Sara yung ibang kabit. Si Girlie, si Jasmine Egan, di ba? Sila yung nagpupunta. Alam niyo ba na lahat ng babae na yan ay iniwanan ng pera ni Digong? Lalo na yung si Jasmine Egan. Ang daming perang iniwan dyan. Dapat nga kini-question yan eh. Questionin niyo yan. Sa totoo lang. So eto na. Bago mahuli si Digong, kasama si Hanilet, saka si Kitty. Yung meron pa silang rally, di ba? Kaya sila nandun, inilipat na ni Digong ang mga pera niya sa Hong Kong, na nakadeposito sa Hong Kong, di ba? The money laundering. Nakadeposito sa Hong Kong. Sige, sabihan na natin HSBC. HSBC. Continue. Sa pangalan ni Kitty at ni Hanilet. Nasa kanila ang kayamanan ni Digong. Diba? Kaya nga tinanong ko sa inyo mga kababayan, ano ba yung HSBC? Meron bang ganyan? Diba? Meron bang ganyan sa Hong Kong? Diba, nagtanong ako sa inyo noon. Diba, tinanong ko, meron bang ganun sa Hong Kong? Meron bang ganyan? Meron bang ganun? Diba, sabi ninyo, meron HSBC sa Hong Kong. At saka mga kababayan, meron po talagang picture noon na kumakalat. 2 picture yan na mismong si Digong, no, mga kababayan, mismong si Digong ay kakalabas lang ng HSBC sa Hong Kong.
At saka, according doon sa balita, halos sa isang taon, 2 o 3 beses talagang bumabalik si Digong, si Kitty, si Hanilet sa Hong Kong. At ang nirarason nila sa Hong Kong ay magpapahinga. Dati nung presidente pa si Digong, 2 o 3 beses a year pumupunta sila ng Hong Kong dahil magpapahinga. Napakadami naman pwedeng pahingahan, bakit sa Hong Kong pa? 'Di ba? Kung pupunta ka lang ng Hong Kong at magpahinga, hindi ka makapagpahinga sa Hong Kong, tanga. Ang pagpunta mo sa Hong Kong gastos, mahal dun. Mamuna Luis, hello po. 'Di ba? Ma'am Chai Chair ng Serisa Force, hello po. Continue. Yun yung susi na sinasabi sa The Hague, Yung sa po. ICC. Oh, Yung sinasabing na freeze na pera sa ICC, wala yon. tira-tira lang Barya yun. lang yun. Oh. Barya-barya lang yun. Yung talagang maraming pera, ang merong access nun ay si Hanilet dahil sa kanya nakapangalan yung susi na yan. So ibinigay na sa kanya yung responsibilidad sa kaso ni Digong sa pagbabayad ng mga lawyers dahil si Sara ay naubusan na at si Hanilet, na kay Hanilet ang kayamanan. Kaya naman biglang super close na naman sila kay Kitty. Di ba? Yan po ang totoong istorya na yung susi. Parang the key is the key. O di ba? Ang susi ay yung susi. Hindi nakuha ni Sara yung access dahil nakapangalan kay Hanilet yung iniwang kayamanan ni Digong. Ito naman kasi si Sara, okray din. Dapat pinakasimahan mo yung tao. Di ba? Sa totoo lang, hindi ko pinagtatanggol to Doon tayo sa totoo. Sa totoo lang, mas may karapatan si Hanlet kaysa kay Jasmine Egan. Saka dun sa, sino ba yun yung dating reporter ng ABS-CBN? Siya kasi nag-alaga kay Duterte. Yun yun. Ayaw mo lang kasi, buti lang nangyari yung ayaw mo kay Hanlet. Nagkagulo-gulo kayo lahat. Diba? Chururut. Alam mo na yung sagot ngayon. I woke up like this. Diyos ko, ba't ang fresh ko ba? Naiinis ako. Alam mo lang talaga yung mga sasabi ng pangit ako. Maganda naman sila. Lalo Alam nyo na. So ito pa nga mga kababayan, dahil dyan noong March 12, 2025, ito basahin ko lang mga kababayan Oo. So noong March 12, ito Concerned Citizen Crusade. Ayan po. Post po ito ni Larry Lacadin Domingo. Duterte Hong Kong trip allegedly to stash stolen money and avoid ICC warrant. Forwarded as received. A source close to the Duterte revealed that their sudden and suspicious Hong Kong trip had a two-fold purpose. First, they were trying to withdraw $10 billion in Hong Kong to stash away stolen money from the government, but their representatives were arrested and detained in Hong Kong. Suddenly, their trip to Hong Kong was a desperate attempt and a last-ditch effort to avoid serving of ICC warrant on Digong to cart away their stolen money. They tried to fly to another country friendly to them but were denied. They must have gotten wind ahead of the impending ICC warrant. Apparently, ICC has already alerted Interpol ahead of time of the forthcoming warrant. So Hong Kong airport authorities denied their escape except to the other countries and advised the group they can fly only to the Philippines. They hit the cul-de-sac, where they have no other choices but for Digongyo to face his prosecution in ICC for all the crimes he committed. Ganun pala yun, mga kababayan. Ayan po yung post mga kababayan, ng Concerned Citizen Crusade. Ayan po. Kaya pala mga kababayan, yung nakuhang source ng GMA na nagbalak, so tugma nga itong kwento. Kasi ang sabi dito,
Meron daw dalawang representative na gustong mag-withdraw ng $10 billion sa Hong Kong kaso nahuli. Kaya gusto daw itong pumunta sa ibang bansa na malapit sa Hong Kong at hindi daw ito pinayagan na pumunta doon. Kaya pala mga kababayan, nakalimang flight, no? Ito mga kababayan, hanapin natin ha. Nakalimang flight si Gong Di. Meron siyang 5 flight nun eh. Ito, Digong Asylum. Ayan ha, in China. Sa GMA News yan ha, mga kababayan. Bago pa maaresto sa Pilipinas at iharap sa International Criminal Court, sinubukan umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mag-apply ng asylum sa China pero tinanggihan siya. Ayon po yan sa isang mapagkakatiwalaang source. Ang tanong ko, bakit hindi ito question ng kampo ni Digong ang binalita ng GMA? Bakit wala silang aksyon dito kung hindi totoo? Sige nga mga kababayan, bakit tahimik sila dito sa balita ng GMA? Paki-comment mga kababayan. Magtugma-tugma talaga ang kwento. Sabi ko nga sa inyo biruin mo magwi-withdraw ka ng $10 billion sa Hong Kong. $10 billion sa Hong Kong. Kaso, nabulilyaso. Ngayon, gustong lumipat. Hindi pinayagang makalipat. So, panoorin ang GMA News, pakinggan. Ang kwento niya kaugnay ng pag-corner sa dating Pangulo sa NAIA sa pagtutok ni Maki Pulido. Noong Enero pa lang, pinaghahandaan na raw ang plano para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source na nakakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Ang utos umano ni PNP Chief Romel Marbil kay CIDG Chief Nicolas Torre, aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa ICC. Noong March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama ang mga OFW. Pakinggan nyo mga kababayan ha, ilang booking flight ni Digong dito. Kung galing ka lang ng Pilipinas papuntang Hong Kong, bakit magkaroon ka ng more than 3 booking flight? Pakinggan nyo may bibigkasin dito. Kung Pilipinas lang at Hong Kong ang liliparan mo, bakit nagkaroon ka ng 5 booking flight? Sa araw ding ito, inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may close coordination na ang PNP-CIDG sa Interpol o International Police Criminal Organization. Gusto raw sana ng PNP-CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero ayaw daw makipag-cooperate ng Hong Kong Police sa Interpol. Hindi miyembro o state party ang China sa Rome Statute. Para mamonitor ang galaw ni Duterte habang nasa Hong Kong, binuntutan siya ng 4 na CIDG agents hanggang noong March 11 nang lumipad pa uwi ang dating Pangulo. Ayon pa sa ating source, 6 na Hong Kong police din ang nagbantay kay Duterte para tiyaking sumakay siya sa kanyang flight. Dagdag ng source, nag-apply kasi umano si Duterte ng asylum sa China pero tinanggihan ito. Sabi pa ng source, 5 ang confirmed booking noon ni Duterte pabalik na 5 ang confirmed booking flight. Bakit ka magkaroon ng 5 booking flight kung Pilipinas ka lang naman? So ibig sabihin, hindi lang Philippines. May iba pa. ang Pilipinas. Sa Pilipinas naman, naghahanda na ang PNP-CIDG. Bahagi umano ng kanilang SAIWAR ang pagpapadala noon ng 2 batalyon ng PNP Special Action Force sa Davao International Airport. Sabi ng source, alam daw ni Torre na sakit sa ulo kung doon lalapag si Duterte at doon aarestuhin. Kaya inileak daw na inaabangan ng PNP ang pag-uwi ni Duterte sa Davao. Sa NAIA Terminal 3 kung saan lalapag ang eroplanong lulan si Duterte, 4 na beses daw nag-dry run ang PNP-CIDG. Prinaktis pati kung paano sasabihin kay Duterte ang pag-aresto sa kanya. Deploy ang 60 tauhan ng PNP-CIDG at 20 PNP staff.
Hiningi rin ng PNP-CIDG sa pamunuan ng NAIA na sa boarding gate 116 ng NAIA Terminal 3 iparada ang eroplano. Ito raw kasi ang pinakamalapit sa elevator patungong exit sa tarmac kung saan naghihintay na ang mga coaster. Kaya paglabas ni Duterte ng eroplano, idiniretso na siya at mga kasama niya sa coaster na naghatid sa kanila sa Villamor Air Base. Sa gilid na ng runway ng airport, dumaan ang coaster patungong Villamor at matapos ang 12 oras, isinakay ang dating Pangulo sa chartered plane patungong The Hague sa the Netherlands. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatuto, 24 oras. Klaro, maliwanag pa sa bunbunan ni Bato. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, edi sana may aksyon na dapat ang kampo ni Duterte dito sa binalita ng GMA kung hindi totoo. So ibig sabihin wala silang aksyon, totoo. 'Di ba mga kababayan, Diyos ko po, patay ka din ha.